Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, lalaki patay ng pagbabarilin sa North Cotabato. 3.4 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Zamboanga. Dalawang sospek timbog sa madaling araw na bypass. Petisyon ni Harry Roque laban sa House Quad Committee, ibinasura ng Korte Suprema. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dead on the spot ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagbabarilin sa isang public bus terminal sa Barangay Poblacion, Pikit, North Cotabato kahapon ng umaga, March 30. Kinilala ang biktima na si Sir Asab Mayantong, residente ng Barangay Manaulanan, Tugunan sa SGA Bar. Ayon sa pulisya, naghihintay ng masasakyan ng biktima nang bigla itong lapitan ng dalawang sospek na sakay ng motorsiklo at pinagbabaril bandang alas 8:15 ng umaga. Nagtamo ng iba't ibang tama ng baril sa katawan ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang tumakas sa mga salarin matapos ang krimen. Nagsasagawa na ng manhunt operation ng pulisya laban sa mga sospek habang iniimbestigahan pa ang motibo ng krimen. Arestado ang dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga at tinatayang 3.4 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam sa buy-bust operation sa sitio Logoy Jutay, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City itong madaling araw ng Marso 30, Lunes. Kinilala ang mga suspect sa alias na Halisan, 42 anyos, at alias Man, 35, ayon sa Special Operations Unit 9 ng PNP Drug Enforcement Group o PIDE. Nahuli ang mga suspect matapos magbenta ng illegal na droga sa poster buyer. Na-recover mula sa kanila ang humigit kumulang 500 grams ng shabu na nakalagay sa 10 pakete, budol money at cellphone. Nakakulong na ang dalawa sa Zamboanga City Police Station 12 at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Katuwang sa operasyon ng iba't ibang police units at Naval Intelligence and Security Group Western Mindanao. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque laban sa House Quad Committee kaugnay ng pag-aresto sa kanya dahil sa umano'y illegal na pogo operations noong 2024. Ayon sa Supreme Court en banc, moot and academic na ang kaso matapos bawiin ang contempt order laban kay Roque at mag-adjourn ang 19th Congress noong June 2025. Ayon sa Korte Suprema, nawawala ang kapangyarihan ng Kongreso na magparusa sa ilalim ng contempt kapag natapos na ang legislative inquiry, gaya ng pagsusumite ng final report o pag-a-adjourn ng sesyon. Dahil dito, wala na ring bisa ang mga naunang utos laban sa kanya, kabilang ang detention at subpoena. Sa ngayon na hindi pa nakakabalik sa bansa si Roque sa gitna ng kinakaharap niyang kasong qualified human trafficking kaugnay ng Lucky South 99 Pogo Fur. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.